Mga dapat mong gawin kapag nakikita mong nakikipagmabutihan ang asawang lalaki sa ibang babae. Una, tigilan mo na ang pakikipagkaibigan sa babaeng yun. Para ito sa mga babaeng may asawa na mayroong matalik na kaibigan na nakikipagmabutihan sa kanilang asawa. Kahit pa sabihin ng iba na wala naman silang ginagawang masama ng asawa mo, nakikita lang naman silang nag-uusap. Hindi pa rin maganda sa isang taong may pamilya na nakikipagmabutihan sa iba. Mas mabuti rin na kausapin mo ang kaibigan mo tungkol dito upang malaman niya na marami nang nakakapansin sa kanila. At kung walang namamagitan sa kanila ng asawa mo, kusa siyang iiwas. Pangalawa, kausapin mo ang husband mo. Dapat mong gawin ito, para alam ng asawa mo kung ano ang napapansin mo at nararamdaman mo. Mas mabuti nang alam niya na hindi ka natutuwa sa pakikipagmabutihan niya sa ibang babae. Tanungin mo siya upang maging malinaw ang lahat sa iyo, pakinggan mo ang lahat ng mga sasabihin niya. At sabihin mo rin ang mga gusto mong sabihin. Kung mahalaga ka sa asawa mo, hindi na niya ulit yun gagawin at iiwas na siya upang mapanatag ka. Pangatlo, mas alagaan mo ang iyong sarili kaysa sa dati. Para kasi itong kompetisyon sa pagitan ng bagong babae sa buhay ng husband mo at ikaw na original na asawa niya. Hindi naman porke nahuli mo siyang nakikipagmabutihan sa iba. Magpapabaya ka na sa sarili mo at wala ka ng ibang gagawin kundi umiyak at magmukhang kawawa sa mga mata ng iba. Mas mabuti pang magpakatatag ka at huwag masyadong seryosohin ang mga napapansin mo. Tandaan mo, ikaw ang talo sa larong ito kapag pinabayaan mo ang iyong sarili. Pang-apat, bigyan mo ang sarili mo ng panahong makapag-isip. Bigyan mo ng panahon ang iyong sarili na makapag-isip ng mga dapat mong gawin. Kailangan mong planuhin ang susunod mong hakbang na gagawin, hindi maganda na sugod ka na lang ng sugod dahil tiyak na wala iyong maidudulot na maganda sa'yo. Kaya nga dapat huwag kang magpadala sa galit mo at pag-isipang mabuti ang mga dapat gawin. Panglima, huwag mong sisihin ang iyong sarili kung bakit nagawa niyang makipagmabutihan sa iba. Naglaloko ang isang tao dahil yun ang pinili niyang gawin sa buhay niya. At hindi niya yun pwedeng isisi sa iba, dahil siya lang naman ang makakapagdesisyon para sa sarili niya. Pang-anim, huwag mong isapubliko ang ginawa ng husband mo. Ang pagpo-post sa social media ng ginawang pagloloko ng husband mo ay hindi maganda. Mas mabuti pang mag-share ka ng nararamdaman mo sa mga taong mapagkakatiwalaan mo na handang magbigay ng kanilang totoong payo sa'yo.